Mga kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources paulit-ulit na nilaser ng hindi nakilalang sasakyang pandagat. Sa pamamagitan ng night vision camera, nakuna noong December 2 ang pagpapatama ng laser sa crew ng BRP Dato Tamblot ng BIFAR. Ayon sa crew, kulay pula at masakit sa mata ang laser. Malapit sila sa Hasa-Hasa Shoal, mahigit 100 kilometro ang layo mula sa Bataraza, Palawan. Pabalik sana sila sa Pag-asa Island kasama ang BRP Dato Matanam Taradapit na nagpapatrolya sa lugar. Wala pang opisyal na pahayag ang Philippine Coast Guard tungkol sa insidente, maging ang National Task Force for the West Philippine Sea. Exhibit ng iba't ibang bagay na gawa sa bamboo o kawayan binuksan na. Ibinida sa Bamboo Brilliance, Innovations and Inspirations in Sustainable Designs sa House of Representatives ang ilang musical instruments katulad ng gitara, iba't ibang baskets at dekorasyong pambahay. May mga upuan din at desk na ginagamit ng mga estudyante sa mga paaralan na pwedeng gawing higaan kapag kailangan ng mga evacuees. Mula sa pribadong sektor, pinangunahan ni Carolina Jimenez ng Carolina Bamboo Garden ang pagbubukas ng exhibit. Sinabi niya sa kanyang talumpati ang potensyal ng natural resources katulad ng kawayan na maaaring magpabago sa buhay, komunidad at ekonomiya. Hinamon din niya ang Kamara na magpasa ng mga batas para palakasin ang industriya ng kawayan sa bansa, ngayong tumataas ang demand para sa engineered bamboo sa Amerika, Europe at iba pang first world market. Magtatagal ang exhibit hanggang sa Huwebes. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.